Okay. So, eto pa, mga ka-GPnatics, pag-usapan na rin po natin yung binabahagi ko kanina. Dahil nga po itong si Ramil Madriaga ay nagsalita, mga ka-GPnatics, hinggil po doon sa edukasyon ni VP Sara Duterte, ay pumalag po ang Sebastian College of Law, mga ka-GPnatics, at tinatanggi po, mga kababayan, ang sinasabi nitong si Ramil Madriaga na wala daw pong katotohanan ang kanyang mga pahayag. Ito ay pawang kasinungalingan at gawa-gawa lamang, mga kababayan. Ito po, sabi rito sa showbuzz, San Sebastian College of Law, pinasinungalingan ang paratang laban sa akademikong kakayahan ni Sara Duterte. Sabi rito, mariing pinabulaanan ng San Sebastian College Recoletos College of Law ang mga sinabi ni Ramil Madriaga tungkol sa umano'y kakayahang pang-akademiko ni Sara Duterte. At iginiit na walang katotohanan ang alegasyon na kaasa sa impluwensya ng pamilya. Ayon kay Dean Attorney Ted Pastrana, mga kababayan, kay Dean Attorney Ted Pastrana, mahigpit ang pamantayan ng paaralan at hindi maaring makapasa ang sinuman sa law school dahil lamang sa apelyido, koneksyon o espesyal na pabor mula sa institusyon. Binigyan din ng paaralan ng naturang mga paratang ay walang basihan, nakakasira sa reputasyon ng institusyon at taliwas sa kanilang paninindigan sa patas na pagtrato at akademikong integridad. Well, mga kababayan, yan ay karapatan nila bilang isang Pilipino, 'di ba? Yan ay karapatan nila, isang opinyon. Yan ay part ng freedom of speech. Mga kababayan, baka naman walang alam si Dean Attorney Ted Pastrana sa bagay nito. Kaya lang sabi ng netizen, mga kababayan, pinaghirapan ni Sara ang kanyang law degree. Nakikita naman sa mga speech niya. Mga kababayan, nang-aasar, di ba? Kasi sabi ni Attorney Ted Pastrana ay hindi daw totoo yung mga paratang. Kaya sabi ng netizen, pinaghirapan ni Sara Duterte ang kanyang law degree. Makikita naman sa mga speech niya. Parang sarcastic po ang sagot ng kababayan natin. Kasi nga naman, mga ka-GPnatics, adjustments that you need. Lives, there will be a lot of adjustments that you need to make. You need to have a plan A, a plan B, a plan C. Because your lives, you do not control your lives. Your lives is under a magnificent God. He will put you where He wants to be in His time and in His will. I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long. aray ko. Tama ang netizen, di ba, mga kababayan? Nakikita naman, pinaghirapan talaga ni Sara Duterte ang kanyang grado. Kayo naman, maniwala naman kasi kayo, 80% yan, passing yan, mga kababayan. Ito pa, ang tanong, mga kababayan, kay VP Sara. Kaya nyo bang sabihin sa mga Pilipino ngayon na malinis kayong nagtrabaho bilang DepEd Secretary? At Okay. Ang tanong, kaya nyo bang sabihin sa mga tao na malinis kayo nagtrabaho bilang DepEd Secretary at Vice President? bilang Vice President ng Pilipinas? Walang makakapag-question sa trabaho ko at sa mga accomplishments ng lahat ng mga nadaanan ko na opisina. Okay. Napakarami ng accomplishments namin sa Davao City. Aray! Mga kababayan, ang tanong, bilang DepEd Secretary at bilang Vice President, bakit biglang accomplishment sa Davao?
noong ako ay mayor nung 2016 hanggang nung 2022. In fact, kahit noong 2010 to 2013, makikita yon sa mga awards na nakuha. More than 200 awards and recognition ang nakuha ng Davao City sa mga Ay, mga kababayan, oy, palakpakan natin. Huwag niyong pagtawanan mga ka-GPnatics yung si Attorney Din Attorney Ted Pastrana. Attorney, sige banat pa. Vice Presidente nga ni. Ang liwanag ng sagot. Diba? Ang liwanag. Paliwanag din naman yung tanong. Anong sabi dito ni Dada, mga ka-GPnatics? Pakinggan natin ulit. Kaya nyo bang sabihin sa mga Pilipino ngayon na malinis kayong nagtrabaho bilang DepEd Secretary at bilang Vice President? walang mga Doon pa lang mga kababayan pinaghirapan talaga ni Sarah yung kanyang grade. Diyos mio, ayaw niyo pa kasing maniwala questions sa trabaho ko Aruy. at sa mga accomplishments Ma'am ng Sylvia lahat Coronel. ng mga nadaanan ko na opisina. Napakarami ng accomplishments namin sa Davao City. Ano siya dyan, mga kababayan? Confident siya dyan. Confident siya dyan. Noong ako ay mayor nung 2016 hanggang nung 2022. In fact, kahit noong 2010 to 2013, makikita yon sa mga awards na nakuha. More than 200 awards and recognition ang nakuha ng Davao City sa mga Mga kababayan. Pero mga DDS dyan, tuwan-tuwa. Di ba? Mga DDS dyan, pinapalakpakan pa yan. Ang galing ni Bibi Sara Duterte. Kaya nagsabi, BP. Di ba? As BP. Hindi mayor. Diyos mo naman. Ano ata ito? Paglinisin nyo nga kasi muna ng tenga. Ihanda nyo kasi muna yung mga tanong bago nyo pinagtatatanong to. Pag hindi ready, nababaliw Naloko nga ni Sinday. DepEd Secretary napunta bigla sa Davao City as City Mayor. Di wow. Guys, kasi nga naman, di nyo ba napapansin lasting show? Yung utak ni Sara Duterte, tanggapin nyo yung paliwanag ko. Yung utak ni Sara Duterte, pang mayor lang. Hindi ko pa minamaliit yung mayor mga ka-GPnatics. Ang sinasabi ko dito, ang kapasidad ng utak ni Sara Duterte, ang kanyang arok, mga kababayan, pang mayor lang. Kasi nandun nakatutok yung kanyang utak Di ba? Bilang isang mayor lang, doon nakatuon yung kanyang utak. Doon nakasentro, mga kababayan, doon nakapokus. Hindi niya alam yung siya ay vice president. Hindi niya alam na siya po ay naging DepEd secretary. Kaya nga sabi niya, wala daw siyang edukasyon pagdating po sa pagiging sa education. Okay? Kaya nagre-rely lang daw siya doon sa kasama niya sa mga tao ng ahensya. Di ba? Sabi ni umihirit pa si Mama Emma Ordonez, pang kapitan lang daw. Paki-vacuum ang tenga, baka simentado ng tutuli. Baka kagawad lang, sabi ni Ma'am Margie Barcibal. Pang 65 na average ang sagot ni Sara. Mga GPnatics, Diyos mio, Marimar. At ang matindi pa niyan, may balita pa. Kung hindi ako nagkakamali, mga ka-GPnatics, yung nagpatake sa kanya ng exam, yung nagpatake sa kanya ng exam, matapos po niyang makapasa, mga kababayan, parang nagtrabaho sa Supreme Court.
yung tao na nagpa-take ng exam, parang inappoint ni Digong as Supreme Court Justice. Tapos si Sara Duterte, matapos po siya makapasa, mga kababayan, walang hinawakan kahit anong mga kaso. Naging ano siya doon, naging staff. Kagad si Sara Duterte sa Supreme Court. Wow! Matindi biruin mo mga ka-GPnatics, walang aral-aral. Okay, wait, hanapin ko yon. Nandito yun eh. Yun, ito ata yun. Hindi ako nagkakamali. Babasahin ko na lang, baka makapiright tayo guys eh. Hindi akin yun, nanakawin ko lang. Nanakawin ko lang. Wait. Nakaw lang to, nakaw. At least sinasabi ko, di ba? Oh, alangan naman sabihin ko, aking galing to, mga kababayan. Nabasa ko lang naman to. Oh. Sana ba yun? Talagang tinanggal pa ata. Sinisira nyo naman yung ano ko, sinisira nyo naman yung script ko. Sayang naman yung script ko pag di ko nakita. Sana makita ko. Ay, yun nawala eh. Binura ata. Wait wala mo nang aalis. Mga kababayan, gusto ko talaga makita yon. Wait, maganda yun eh. Kasi doon pinapakita yung mga kababayan kung paano nagtataka sila, bakit si Sara Duterte, mga ka-GPnatics, pinagmamalikan nga niya yung 80% na kanyang nakuha. Kaya lang hindi po ito nag-ano kumbaga mga kababayan, wala man lang hinawakan na kahit isang kaso, 'di ba, para patunayan mga ka-GPnatics yung kanyang pinag-aralan. Tapos magugulat ka, 'di ba, kung wala kang experience, bakit ka agad magiging clerk ng Supreme Court? Tapos yung amo mo pa doon, mga kababayan, ay mismong yung nagpa-take sa'yo ng exam. Diba? Yung nagpa-take sa'yo ng exam, mukhang in-appoint ng tatay mo. Oh. Diba? Yun ang nakakapagtaka eh. Sobra, mga ka-GPnatics. Ay, wala. Binura na. Hindi ko lang makita. Pero yun po ang kwento mga ka-GPnatics. Kaya talagang marami po ang nagtaas ng kilay doon sa pahayag na yon. Si ano daw yun si Attorney Carranza, kung di ako nagkakamali, yung sinasabi po na mga kababayan pinagsilbihan sa Supreme Court nitong si VP Sara Duterte. Matapos po niya na makapasa sa bar exam, mga ka-GPnatics, agad-agad. Wala nang aral-aral. Diba? Wala na pong, mga kababayan, wala nang practice-practice. Wala nang hawak-hawak ng kaso. Basta agad-agad po siya na naging clerk sa Supreme Court. Alam naman natin, kapag naging clerk ka sa Supreme Court, dapat may background ka, dapat kahit papano may nag-practice ka talaga ng law, marami kang hinawakan, marami ka kahit papanong karanasan. 'Di ba? Biruin mo, napaka-newbie mo, tapos ikaw kaagad ang kinuha. Sabi ni Sir Danny Taling, Sir GP, did you know that ex-Senator Miriam Santiago got 78% in the bar exam while Sara got 80%? Amazing.
Kaya nga guys, ito nga yung sinasabi ko na hindi po na dapat maging basihan ang mga nakuha mo sa exam. Kasi ang pagpapakita po na magaling ang isang abogada, okay? Doon po sa mga kung paano po ito sumagot, lalong-lalo na pagdating po sa mga kaso. Kung paano po ito humawak ng mga kaso at kung paano niya po ito na ipapanalo. Okay? Doon kasi ang real battle eh. Mga ka-GP Natics, hindi naman makikita ang real battle sa papel lang. Ang real battle talaga kung paano mo po ito mapagtitibay sa pamamagitan po ng realidad. Yun eh. 'Di ba? Kasi ito tunay na nangyayari na talaga. O kita nyo nga, sabi nga kanina ng netizen, pinagpaguran ni Inday yung kanyang 80% na nakuha sa bar exam. Oh, look how mga kababayan kung paano po siya nagde-deliver ng kanyang mga speeches. Yun na ang magsasabi. Pasado nga wag niyo nang ipilit. Oh. O nga, usually mga naging honor graduates or yung mga naging bar top notchers sa bar exam ang nagiging SC clerk. Wala sa anuman dito si Inday. Correct. Diba? Oh. So ngayon, sasabihin ng mga kababayan ng attorney o abogado po ng San Sebastian College of Law ay talagang pinaghirapan daw, wala daw katotohanan yun. Sabi ko nga kanina, karapatan nyo yan para hindi masira yung school nyo. Pero ang tanong, alam nyo ba yung nangyayari behind your back? Alam nyo ba yung nangyayari, di ba? Na merong, baka mamaya totoo na meron talagang under the table behind your back? Maaring yung mga nakatataas lang ang nakakaalam? Oh. Na wala naman talaga kayo, hindi kayo nabigyan kahit $5 Maaari yun. Di ba? Kung yung logic natin kanina, mga ka-GP Natics, hindi lahat ng nakakataas ay nakakaalam sa nangyayari sa baba. Di ba? Pero sometimes, meron din talaga silang basbas. O, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Sabi ko, mga ka-GP Natics, maaring itong mga ito ay walang alam, o kaya naman maaring pinagtatakpan lang nila para ayaw nilang masira ang, di ba, credibility po ng San Sebastian. Ganun lang kasimple yun. Okay? So, ayan, mga ka-GP Natics. It's 8:47 in the evening. Magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na vlog natin, mga uploads, mga live streaming, mga ka-GP Natics. Sa mga hindi pa po nagla-like, mag-like na po kayo. Sa lahat po ng hindi pa nagsusubscribe, please do subscribe to our channel. At again, mga kababayan, huwag nyo pong kalimutan na kung halimbawa sa live po natin, sa video natin, meron kayong napansin na mali ko or gusto nyo akong i-comment, mga kababayan, gusto nyo naman na sabihin, GP, gusto kong talakayin natin ito. O kaya may mga ipopost po kayo. Pumunta lang kayo, mga ka-GP Natics, dito po sa ating channel, no? Ganito po yan, kung paano po ulit. Uulitin ko lang, mga ka-GP Natics, para hindi po kayo maligaw. Para po, lagi tayo pong mayroong communication sa pamamagitan po nito. No? Para ma-feel nyo po na kayo po ay part po talaga ng ating channel, mga kababayan. Pinapayagan ko po kayo na mag-post dun sa ating channel. Yan ang gagawin nyo po. Punta kayo sa YouTube. Hanapin nyo, mga kababayan, yung ating channel, Go Philippines 3.0. Tapos puntahan nyo po yan. Tapos hanapin nyo yung community. Pag nakita nyo po yung community, pindutin nyo po yan. At pwede po kayo mag-post dito. Nakikita nyo po yung nagbiblink na yan, mga kababayan. Nakikita nyo to? Ayan. Yan yung ano na yung logo na yan, oh. Dito, sa part na to. Yan, pwede kayo mag-post dyan. Pwede kayo maglagay ng image. Ayan, mga kababayan, para makita po nating lahat. Okay? So, yan po ay para sa inyo, mga ka-GP Natics. Para sa inyo po yan, para tayo po ay masabi natin na talaga tayo. Maranasan nyo rin po, kunwari, kahit kayo po ay walang sariling YouTube channel.
Ha? Isipin nyo po na sa inyo po ito. Okay? Isipin nyo po mga kababayan. Wala lang pong babuyan ha. Wag lang pong maglagay dito ng mga, baka maglagay kayo ng porn dito. Wag naman po. Diba? Wag yung mga bastos na larawan. Yung, kung ano lang po talaga yung mga pinag-uusapan sa politika ngayon. Okay? You are free to post in this area. Alright? Mga ka-GP Natics? Oo. Thank you.